Isang magandang gabi mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW, magandang gabi po sa atin lahat. At maraming salamat po sa walang sawang suporta po sa ating YouTube channel dito sa Sir Co-op. Nako po, mainit-init na balita. Congressman, late Representative Richard Gomez, abay nahaharap ngayon sa isang reklamo. Naku po, binatukan po ni Richard Gomez, yung presidente po ng Philippine Fencing diyan sa kasalukuyang ginaganap ngayon na SEA Games sa bansang Thailand, mga kababayan. Ayon po sa balita ay mukhang hindi nagkaunawaan, no? At mayroong mga diskusyon dahil daw di umano doon sa isang player, no, na numero unong player ng fencing na hindi pinaglalaro ng presidente. Ito po ang balita, basahin natin ha. Richard Gomez nasasangkot sa kontrobersyal sa gulo sa SEA Games fencing. Nasa gitna ng kontrobersiya si late Representative Richard Gomez matapos umunong magkaroon ng pisikal na alitan kasama si Philippine Fencing Association or PFA President Rene Peter Polyadok Gakuma sa fencing venue ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand na nagbabadya ng distraksyon sa kampanya ng Pilipinas para sa medalya. Ayon sa liham ni Gakuma kay Philippine SEA Games Chief de Mission Dr. Raul Canlas, nangyari ang insidente noong December 16 bandang 3:25 PM sa Fashion Island at sinasabing may mga nakasaksi sa pangyayari. Dagdag ni Gakuma, ang alitan ay may kaugnayan sa isyu ng pagpapalit kay National Athlete Alexa Larrazabal sa Women's Individual EP event. Isang desisyon na nagdulot ng tensyon sa loob ng Philippine Fencing Delegation. Aniya, pinag-aaralan niya ang pagsasampa ng formal na reklamo at balak ring humingi ng closed circuit television footage or CCTV mula sa mga organizer upang malinawan ang eksaktong pangyayari. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa mga hidwaan sa likod ng entablado at nagbukas ng tanong tungkol sa pamumuno at internal na alitan sa Philippine Fencing sa gitna ng mahalagang yugto ng regional games. Yun po ang balita, mga kabayan. So ngayon, bayano, ganun talaga siguro no, pag nasa kasagsagan ka ng yung fighting spirit mo ba, yung pagkikipaglaban mo, na talagang gusto mo manalo at mabitbit yung medalya or gintong medalya, mga kababayan. So mayroon pong sagot dito si Richard Gomez, mga kababayan natin, at eto po, pakinggan nyo po yung report, no? Eto po, mga kababayan. Controversial. Yan. Kayo ngayon, nabasa niyo na po ba yung sulat ni Ginoong Rene Gakuma tungkol nga sa aligasyon niya na nang insulto at nanakit daw po kayo nang komprontahin siya? Well, nagkaroon kami ng confrontation doon sa venue ng fencing. Paano kasi tumawag sa amin yung former national coach namin sa fencing, who is now our national coach, Madipid Aton. Dahil ang ginawa niyang desisyon, yung number one fencer ng Women's FA, si Alexa Larrazabal, you know, the night before ng laban nila, bigla nilang tinanggal at the number one fencer, hindi nila pinalaro. So sinabi ko sa kanya, kasi ako dati ako presidente ng fencing association, matag din ako at ng fencing. Sabi ko, never nangyari sa amin yan. Sabi ko, yung number one fencer, biglang hindi ka palalaruin. Sabi ko, anong rason? Sabi nila, kasi daw, hindi daw nagtitraining. Kasi daw, hindi rin lang nakikita. Sabi ko, wala rin naman, ilan lang naman ang training sa ultra. Kasi hindi nyo nakikita sa Manila, it doesn't mean hindi nagtitraining yan. Okay. Only to favor yung favorite nila, Yun, na no? Sila pa po, number 4 na yan. individual, ay yung favorite nila. So yung pinalit na kay Alexa Larrazabal.
So, ano nangyari? Pagdating kahapon, na individual, wala rin, talo rin yung pinalit nila. And then today naman, Sergil, naglaro yung fencing team, kasama sa Alexander Sabal, she performed the best today. Mhm. Mhm. Kaya ako nagagalit kasi ang sama ng decision taking ng presidente na Sir Nick ako, ba't masyado, hindi rin talaga atleta yan eh. Ito, alam mo yung klaseng decision making. Kasi lumapit sa akin nakatayo lang ako eh. Opo. Lumapit na sa akin. So, nung lumapit na sa akin, ay pagkamit sa akin, sabi ko, bakit gano'n ang decision making na ginawa ninyo? That's how it is. Aha. Ang sinasabi po niya, Kung imbis daw po nakausapin, ay sinugod, tinapakan sa paa, pinilipit daw niyo ho ang hinlalaki niya at binatukan. At mayroon po kaming video, may lumabas po na video na na batukan nga po siya. Kayo po ba yung nasa video na yon? Hindi ko nakita yung video eh. Pero nagkaroon talaga kami ng confrontation habang nag-uusap kami. Aha. Because I was so mad, you know, when the country is fighting for a medal, bakit may papasok yung mas mahina na player? Sinasabi ko sa nila eh. And then prior to that, months before that, pinubuli nila ito si Alexa. Pinubuli nila. Pero, you do not bully an athlete. Huwag yung babasok yung mga athlete namin. So, ako rin, papaylan ko rin sila ng kaso for bullying our athletes. They cannot do that. Eh, lumalab. Alam nga naman halikan dito doon. Eh, lumalab. Sige, kung gano'n na niya, sino ba naman ako para umatras? If this is right to file a complaint, walang problema. Because ako, I am also filing a complaint for emotionally hurting my athlete. Atleta namin yan eh. Pinuruan namin eh. You know, we spent money para gumaling yung atleta namin. Tapos mapusikin yan ng gano'n. Hindi nila palalaruin. Wala kasi silang ganito klase experience eh. Kaya di ka marunong mag-decision. So ayun mga kabayan, alam natin no na dating atleta din itong si Richard Gomez no. Bago siya naging congressman, no, artista. So at the same time, naging atleta din yan siya, matagal niya naglaro sa fencing mga kabayan. Pero kita mo yung kompetisyon, yung emosyon. Kahit alam natin na gusto natin talagang manalo at makabitbit ng medalya mga kabayan. Pero reaction ko lang doon sa kanyang ginawa, talagang hindi naman tama yun. No? Mali po na talagang mambato ka, lalong-lalo na may edad na po yun, 64 years old. No? Kumbaga, dapat na lang sana nag-usap sila ng maayos, ng mabuti. Pero yung nga talaga, mga bayan, no, pagdating talaga sa ganyan, no, lalong-lalo na pag atleta ka, no, wala tayong pinapanigan dito, pero sana ma-resolve, no? Mabigyan ng karampatang solusyon at pag-usapan kasi mukhang merong nagkakaroon ng lamat diyan sa Philippine fencing team, no? So grabe yung di katanggap-tanggap naman talaga yung babatukan mo, no? Kasi public figure ka pa naman, artista ka, congressman ka, naging mayor ka, so hindi kaaya-ayang tingnan or karapat-dapat na yun ang gawin mo sa isang kasamahan mo din sa Philippine team sa fencing. So ayun mga kabayan, no? Update tayo, no? Kung bakit grabe yung nila, grabe yung tension, grabe yung puso ba na pinaglalaban diyan sa SEA Games mga kabayan. Update tayo sa medal tally. Ito po yung medal tally mga kabayan as of 6 p.m. December 18, 2025. Ang Pilipinas po ay nakakuha na po ng 224 na total medals mga kabayan natin. So nangunguna po dito, syempre yung bansang Thailand, yung host country mga kabayan natin, mayroon silang 195 gold, 128 silver, 88 bronze, total of 411. Indonesia, 78 gold, 89 silver, 101 bronze, total of 268 medals. Pumapangatlo ang Vietnam, 70 gold, 72 silver, 99 bronze,
total of 241 medal tally. At mga pang-apat po ang bansang Singapore. May 48 gold, 51 silver, 66 ka-bronze. Total is 165 medal tally yung bansang Singapore. At yung panglima po ay Malaysia. No, 45 gold, 48 silver, 108 ka-bronze, total of 201. Pumapang-anim po tayo, no, Philippines. Nasa 40 na po yung gold natin, mga kabayan, ha. Congratulations sa Philippine team, no. Naka-40 na po tayo na medalyang ginto. Ayan, 58 ka-silver, 126 ka-bronze, in total of 224 medal tally. Pang-7 Myanmar, pang-8 Lao po, pang-9 Brunei, pang-10 Timor-Leste. So yan po ang mga balita natin, mga kabayan, no? Hanggang dito na lamang. Sa sunod po, maayong gabi. God bless us all. Bye.